for today's hearing, we'll be focusing on 5 products, namely tobacco products, heated tobacco products, or HTPs for short, vapor products, cigars, and cigarettes. And based on our consultation and information, these products are experiencing high level of illicit trade. Talamak ang paggawa, pagbebenta at smuggling ng mga illegal na sigarilyo, vape at tobacco products sa bansa. Ito ang nakumpirma sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Ways and Means na pinangungunahan ni Senador Sherwin Gatchalian. Batay sa datos ng mga nakumpiska ng Bureau of Customs noong nakaraang taon, umabot na sa nasa mahigit 9 bilyong piso ang halaga ng mga pinuslit na tobacco at vapor products. Kumpara noong 2020 na tinatayang 5 bilyong piso lang ang halaga ng mga nasabat na mga naturang illegal na produkto. The majority of which are smuggled cigarettes. Of course, there are raw tobacco products, but the majority of the seizures are cigarettes and in cigarette form, and mostly coming from the southern part of the Philippines, Your Honor. Pababari ng nakokolektang excise tax ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa mga naturang produkto, kung saan mula sa higit 149 billion pesos na koleksyon noong 2020, tinatayang 134 billion pesos na lang ito noong 2024. One of the reasons why there was a decrease from excise to tax collection is the change in consumption pattern of those who smokers from using the traditional tobacco or cigarette to vape. And this was shown in a survey conducted by FNRI. And another one is, of course, illicit trade, Your Honor. Bunsod nito, nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa laganap na smuggling ng sigarilyo at vape sa bansa. Kung hindi anya matututukan nito, ay maaaring mas lumaki pa ang operasyon ng ilegal na kalakalan kaysa sa mga legal na aktibidad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.